Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SOY Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ng mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa renovation. Update po sa renovation ng bahay ni Chinita Princess and Paula Avellino mga kakimpaw. So meron tayo nasagap na balita patungkol po dito sa bagong ginagawa nila Kim and Paolo. Pero syempre, bago po ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo pa notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kim Pao. Maraming salamat! And ngayon nga dumako na tayo at simulan na po ang pagbabasa ng comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. So, ang comment na napili natin po today ay mula po kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, Good AM, Gandara! At this point, I'd like to congratulate Kimi for appealing to her fans. She appealed this time to Kimmer's fans to divert their votes to Paolo instead of her. Kimi is really good, a good heart. So, with all these bashers accusing Paolo as being a womanizer, just wait and see because every individual is given a chance to renew his or her total traits. Why, if you are in that nature, then you don't have to change your traits. All of us are subject for renewal of our traits. No permanent traits or character instill within you, especially if they gave negative results to us. You have the chance and embrace the good ones to give a new status in life, and that is Paolo. Gandara, I am wondering why these bashers are still making nega issues about them. Wala ba silang mata, utak, to analyze all what they see and observe to KP? Yes, Gandara, very showy na sila to the public so that in this way, they give a hint about their relationship. So to KP fans, let's continue our prayers to both to combat these trials that came to their life. God bless us all. Thank you so much, Miss Norma Dayag, sa inyong comment. And madagdag ko lamang po dito, nako, totoo yan, dapat lagi po tayong magdarasal mga kakimpaw at patuloy lang pong magdadasal para kina Kim and Paolo because prayers are powerful. Tingnan nyo, di ba? Ang mga dasal natin unti-unti pong natutupad, mga kakimpaw. Ngayon pa ba tayo titigil na nakikita po natin ang pagbabago, nakikita po natin ang relationship nila Kim and Paolo, kung gaano na po ito kalalim, mga kakimpaw. Kaya wag po tayong titigil sa pagpipray. Lagi lamang po natin silang ipagdadasal. About naman kay Chinita Princess, ayan, para nga po sa kanyang mga fans na nagmamahal sa kanya, sabi nga ni Kimi, ay na lang po natin, divert na lang ang boto para sa kanya to Paolo Avellino. Kontento na kasi si Kim sa kanyang natanggap, mga kakimpaw. Ngunit subalit datapwat, hindi po natin maaalis sa mga Kimmers na po siya, ipilit pa rin, mga kakimpaw, na manalo sa SDA for second time. Malaki rin kasi ang magiging impact nun sa career ni Chinita Princess at para sa kanya pong 20th in showbiz industry, mga kakimpaw. Highlighted talaga yan kapag nangyari. 20 years in the industry, Kim Chiu nakakuha ng dalawang two-time awardee, mga kakimpaw, ng Seoul International Drama Awards. Grabe. Ingay niya sa social media pa nagkataon. So, that's the goal of them. Kaya di natin sila masisisi, mga kakimpaw. Ayaw ko na lang din makipag-away. Alam niyo yun, nakakapagod, mga kakimpaw. Kasi at the end of the day,
para rin naman po kay Chinita Princess na mahal natin ang ginagawa nila. 'Di ba mga kakimpaw? Tayo na lang, wag na lang natin ipasa po ang ating obligasyon sa kanila since sila po ay teamers, hindi naman na Paolo Avellino fan or Kim Pao. Samantala, dumako naman tayo mga kakimpaw dito sa pagsubok na dumaan sa buhay nila Kim and Paolo ngayon mga kakimpaw. At patungkol nga po ito sa company ni Paolo kung saan ay same scenario kay Chinita Princess mga kakimpaw na naloko, ayan, na-scam mga kakimpaw ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Sabi nga dito, lagi na lang, hindi nila deserve yung ganito heist. So, post po ito ni Janay nung kasagsagan nga po ng balita na kinasuhan daw po ang founder and CEO ng Lupon WXC or co-owner ni Paolo Avellino mga kakimpaw. So, dalawa po kasi sila na co-owner dyan, mga kakipi. Napakalaki ng shares ni Paolo Avellino. Tapos, 9 digits daw po ang nawala, mga kakimpaw. Ang laking pera, di ba? Grabe. So, hindi po talaga deserve nila Kim and Paolo. Lagi na lang sila ang biktima, mga kakimpaw. Grabe, ang laki na po ng nakuha na 9 digits mga kakipi, 100 million po yun, ano? So, hindi, ibig sabihin, hindi po siya ganun po agad-agad na nasilip or nakita. Pero okay na rin yun mga kakimpaw kung hindi agad nasilip. Ang importante po ay nalaman na ang katotohanan. It's better late than never mga kakimpaw, diba? Kaysa naman sa hindi po malalaman yung kalokohan na ginawa mga kakimpaw. So, super hindi talaga nila deserve. Grabe, napakabuti nila Kim and Paolo mga kakimpaw para lokohin po at pagsamantalahan mga kakipi. Masyado po nilang tinake advantage ang kabutihan ng tao. Akala siguro hindi po makakalusot. So, ayan, parehas man din po sila ngayon ng na-experience plus parehas pa mga kakimpaw ng taong pinagkakatiwalaan nila. I think si Paolo napaisip na nagkaroon ng problem si Kimi, no? Kaya nasimulan po ang paghalungkat ng mga bagay-bagay. Samantala, sabi naman dito, huwag na natin palakihin iyon. If you're watching it Showtime everyday, hindi ka naman masyadong ma-offend because they're part of their bantering para hindi boring ang show. Kailangan hindi ka pikon. You have seen what Vice has been doing to Anne, Jong, Vong, and all other co-hosts pero wala naman issue. Kaya huwag tayo mag-overreact. Ang problema nga kasi ayun, masyado na pong nasanit at ginagawa na pong normal, which is hindi dapat ninonormalize ang pamamahiya mga kakimpaw. Dapat talaga ay hindi po tinotolerate mga kakipi. So iba naman kasi yung bardagulan talaga. Iba yung kaso mga kakimpaw, yung hinaan, yung mga bardagulan nila, Parinek and all mga kakimpaw. Kaya sana, pati po ang management, diba? Tino-tolerate yung ganyan pong pag-uugali mga kakimpaw. Kasi, bullying is bullying mga kakipi. Pero ayun, at some point naman, para tumigil na nga po at mamatay ng issue, pabayaan na lang, wag na lamang pang pansinin, wag na lamang pong palakihin mga kakipi. Ayan, mukhang okay naman si Chinita Princess. So, move on na lang siguro mga kakimpaw. Wala ganun talaga mga kakimpaw Samantala, dumako naman po tayo dito sa update po sa pinapagawang bahay di umano nila Kim and Paolo. So may renovation nga, 'di ba? Sabi mga kakimpaw, nagpapa-renovate ang bahay sina Kim and Paolo para sa magiging tahanan nilang dalawa. So ayan, hanggang ngayon mainit pa rin pinag-uusapan sa social media at gustong malaman ng lahat kung totoo na po ito mga kakimpaw. Talaga bang tinutotohanan na ni Paolo Avellino ang kanilang bahay-bahayan ni Chinita Princess? Well, anyway, meron pong bagong update kung saan si
Kim at saka si Paolo nga daw di umano ay namimili na ng furnitures sa mga gamit sa bahay mga kakimpaw. Grabe, no? Talaga mayroon po silang ginagawa ng paghahanda. Kaya minsan tahimik siguro sila. Ayan, kasi nagpaplano ng mga gusto nilang gawin, mga kakimpaw together. Sabi dito, sino kaya yung namimili ng furnitures mula sa Kimpaw whereabouts, mga kakipi? So, may pamimili na ng furniture. Ibig sabihin ay patapos na talaga mga kakimpaw itong renovation. Kasi namimili na ng gamit di ba makipi? O baka naman tapos na talaga mga kakimpaw. Noong nakaraan pa naman tong update, renovation lang naman po ang gagawin. Siguro para sa space, bigger space, mga kakimpaw for them. Yan ang kanilang inaatupag ngayon, mga kakimpaw. So, yun lang po muna ating update para po sa hapong ito. No? Maraming salamat kayo sa inyong pakikinig. And kita po muli sa mga susunod na rin, chika. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi.